Alam niyo ba yung pakiramdam na parang may malamig na humaplos sa balat mo kahit mainit ang paligid? Ganun yung nangyari sa akin nung gabing yun. Late na talaga, halos alas 12 na ng gabi, pauwi na ako sa bahay gamit ang pampasaherong motor. Yung klase na madami ang sumasakay kasi mura, lumalakas ang hangin, tanging ilaw ng poste sa kalsada ang nagsisilbing gabay ko sa madilim na daan. Halos walang tao, ang tahimik. Akala ko, tapos na ang biyahe ko nang huminto ako sa kanto para kumuha ng pasahero. Doon ko nakita siya, isang babae, nakaitim na damit, may mahabang buhok na tila tinatangay ng hangin. Parang normal lang siya, pero may kakaiba. Yung mga mata niya parang walang buhay. Walang emosyon. Tumango lang siya, saka sumakay. Habang umaandar kami, biglang lumamig ang paligid. Ramdam ko yung tipong hindi mo na maipaliwanag, parang may bumalot sa iyo na ano. Tumingin ako sa likod, nakatitig siya ng diretsyo, parang nakikipag-usap sa dilim. Saan po tayo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero di ko alam kung bakit, ramdam ko na hindi ito basta pasahero. Habang papalapit kami sa isang madilim na bahagi ng kalsada, narinig ko ang makinang bulong, halatang nagmumula sa kanya. Parang may sinasabi siyang dasal o sumpa na hindi ko maintindihan. Tinanggal ko ang tingin ko sa kanya, tumutok sa daan. Pagdating namin sa isang sama-samang kalsada, bigla siyang tumayo sa likod ng motor at sumigaw ng napakataas na sigaw na parang mula sa ilalim ng lupa. Napabagal ako pero hindi niya pinigil ang sigaw. Sa likod ko, naramdaman ko yung malamig na hangin, halos para bang may mga kamay na humahawak sa balikat ko. Tumalikod ako at nakita ko na ang babae, hindi na tao ang anyo niya. Ang mukha niya ay parang sinumpa, balot sa dugo at puti, ang mga mata niya ay walang pupuntahan. At sa isang iglap, nawala siya sa motor, parang bula na sumigaw sa hangin. Nang bumalik ako sa normal na mundo, nakita ko sa ilalim ng motor ko ang isang piraso ng lumang papel. May nakasulat na mga kakaibang simbolo na hindi ko maintindihan. Mula noon, hindi na ako umuwi ng tahimik sa gabing iyon, at alam niyo ba? Hanggang ngayon, kapag hating gabi at nagmamaneho ako, parang naririnig ko ang mahina niyang bulong sa hangin na naghihintay na muling sumakay. Pagka uwi ko nung gabing yon, hindi ako mapakali. Hindi ako agad nakatulog. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit ako lang mag-isa sa kwarto. Pinatay ko ang ilaw pero sa dilim para bang may aninong gumagalaw sa sulok ng mata ko. Ayokong isipin na siya yon. Baka pagod lang ako, baka guni-guni lang. Pero hindi ramdam ko. Kinabukasan, nakwento ko sa isang matandang tagahatid din ng pasahero sa terminal ang nangyari. Tahimik lang siya nung una. Tapos sabi niya, anak, ilang taon nang may nagpaparamdam na babae sa rutang yan. Hindi lang ikaw ang nakakita. Lahat ng nakasabay sa kanya. May dalang sumpa. Kwento niya, yung babae raw ay dating pasahero rin. Uwi sana galing sa trabaho pero pinagsamantalahan ng driver ng tricycle at pinaslang sa mismong lugar kung saan siya sumakay sa motor ko. Walang hustisya. Hanggang ngayon, hindi nahuli ang gumawa sa kanya. Simula noon, nagpapakita na raw siya sa mga driver tuwing oras ng gabi. Sumakay, tatahimik. Pero kapag nilingon mo, ipapakita niya ang tunay niyang anyo. At ang mas malala, lahat ng nakakita sa tunay niyang mukha ay sinusundan, natahimik ang lahat ng una. Pero pagdaan ng ilang araw, may mas malalang nangyayari, at totoo nga. Makalipas ang 2 araw, nagsimula akong magising sa hating gabi. Palaging alas 3. Palagi kong naririnig yung tunog ng tsinelas sa labas ng bahay, parang may naglalakad. Tapos biglang tok-tok-tok, may kakatok sa pinto namin, walang tao pag sinisilip ko. Pero sa bawat gabi na lumilipas, lumalakas yung katok. Minsan sinisigawan pa ang pangalan ko. Kuya, sakay na po ako. Paulit-ulit hanggang maramdaman ko na lang na nanginginig na ako sa takot. Minsan, habang naglalakad ako pauwi, may nararamdaman akong humahawak sa batok ko, malamig, mabigat, parang may nakasabi. Tapos sa salamin ng motor ko, biglang lilitaw ang mukha niya. Doon ako tuluyang napraning. Nagpunta ako sa albularyo. Sinabihan niya akong hindi ko na siya basta-bastang passenger. Nadikit daw siya sa akin. Dahil nakita ko na ang anyong hindi para sa mata ng buhay. Binigyan niya ako ng isang pulang panyo, may langis at dasal. Sabi niya, huwag mong hayaang sumakay ulit.
Pero paano kung hindi ko na siya kailangan kasama? Paano kung andito na siya, kagabi lang, may motor nakatayo sa gilid ng kama ko. Nakangiti. Wala nang mata. Putol ang lig. At may bulong siya habang dahan-dahan lumalapit. Kuya, sakay na tayo. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos nung gabing nakita ko siya sa gilid ng kama ko, hindi na ako naging ako, hindi na ako lumalabas. Hindi na ako bumibiyahe. Lahat ng salamin sa bahay, tinakpan ko ng tela. Kasi kahit saan ko siya tingnan, nandoon siya. Minsan sa likod ko, minsan sa pinto, minsan sa ilalim ng mesa. Hindi siya umaalis, pero ang pinaka nakakatakot, nagsimula akong makaramdam ng uhaw, hindi tubig. Hindi pagkain, parang uhaw sa takot ng iba. Parang gusto kong may maranasan din ang naranasan ko. Gusto kong ibahagi yung bigat, yung pighati. Kasi hindi ko na kaya mag-isa. Doon ako nagdesisyon, pumunta ulit ako sa terminal. Tumungkas ulit sa motor. Pero hindi na bilang driver, kundi bilang siya, nakaitim na huli ako. Mahabang buhok. Nakatungo. Tahimik, sa hating gabi, huminto ang isang motor sa harap ko. Bumati pa yung driver. Saan po tayo, kuya? Wala akong sinabi. Sumakay lang ako. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinimulan ko ng bumulong. Paunti-unti. Parang dasal. Hindi maintindihan. Tapos, nang lumiko kami sa madilim na bahagi ng kalsada tumalon, tumingin siya sa side mirror. At sa salamin, hindi na ako ang nakita niya, kundi siya. Yung babae. Nakanganga. Puno ng dugo. Putol ang lig. Lumuluhan ng itim, sumigaw siya, natumba ang motor. Tumilapon siya, wala nang sumunod na ulat sa pulis. Wala ring nagreklamo. Pero ang sabi ng mga tao sa lugar, tuwing alas 12, may isang motor na nakahinto sa kalsadang iyon. At laging may isang nakatayo sa gilid ng daan, tahimik lang, nakaitim, nakatayo habang nakatingin sa kawalan. At kapag umupo ka, sasakay siya. At di mo na siya mabababa. Kasi minsan, hindi lang isa ang multo sa daan. Minsan, katulad ko, multo ka na rin. Dito nagtatapos ang ating short stories. Kung mahilig kang magbasa ng ganito, bumisita lang sa ating Facebook page, Tinig ng Laman. Marami tayong kwentong kababalaghan doon. Maraming salamat.